Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi ang paring si San Juan sa ganap na pagsupil sa sarili at sa pagmamahal sa krus. Sa pagtulad namin sa kanyang pagkauliran, ipagkaloob mong kami makadulog sa pakikinabang sa iyong kadakilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Noong mga araw na iyon, lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng taggutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa pangalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Sa wakas, inaakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lulan ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw, para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas, iyong punong iyon na pinalago mo't iyong pinalakas. Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan, at kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, Poong mahal,
iligtas kami tanglawan. Tatayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Daan ng poong nariyan na, tuwirit ihanda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Habang bumababa sila sa bundok, tinanong si Jesus ng mga alagad, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Sumagot siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayun din naman, pahihirapan nila ang anak ng tao at naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado sa ikalawang linggo sa karaniwang o sa panahon ng pagdating. Balikan po natin ang ilan sa mga salita na binitawan mula sa pahayag ng ating Ebanghelyo bilang gabay natin sa ating paghahanda bago po tayo tumawid, bago po tayo mag-transition sa ikatlong linggo ng panahon ng Adbyento. Nung Lunes, sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng paglilihi sa mahal na Birhen Maria, ang mensahe na iniwan sa atin ay, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Isang bagay na kailangan natin mas intindihin din, no? Na lalo pa sa panahon natin ngayon, nabubuhay tayo sa likes, nabubuhay tayo sa kung tayo ba ay magugustuhan ng tao. So hindi natin dapat ikatuwa ng tayo ay kinagigiliwan ng tao, kundi lalo tigit kailangan natin malaman kung ang ating bang ginagawa ay ikinatutuwa at kalugod-lugod sa Diyos. Kasi pwede tayong palakpakan ng mga tao sa mga nakikita nila sa atin, naririnig nila sa atin, pero ikaw, tayo, at ang Diyos ang nakakaalam kung ito ba ay kalugod-lugod sa Diyos. So, mas magandang malaman na natutuwa sa atin ang Diyos kaysa ang natutuwa ang tao sa atin. Nung Martes naman, ang sabi niya sa atin ay, "Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking Ama." Paalala ito sa atin na magkaroon tayo ng malasakit sa simbahan dahil ito ay tahanan ng kanyang Ama. Tahanan ng Diyos na ibinibigay sa atin upang meron tayong mapuntahan, meron tayong matakbuhan. Isang bahay na kung saan tayo dapat nakakaranas ng kapahingahan. Kaya yun ng Miyerkules, ang sabi sa atin ni Kristo, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin,
at kayo'y pagpapahingahin ko. Kaya nga, sa atin ba, tayo bang mga nasa simbahan ay nakakatulong na maipadama sa mga pumupunta ng simbahan yung para bang welcoming presence ng Panginoon sa atin? Nung Webes, ang sabi naman niya sa atin ay, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Ito yung pagdiriwang natin ng kapistahan naman ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Kung paanong inulit sa atin ang ebanghelyo ng pagpapahayag ng anghel kay Maria, sa dulong bahagi ay sinabi niyang, walang hindi mapangyayari ang Diyos. Maraming bagay tayong hindi naiintindihan pa, maraming bagay yung ikinakatakot natin, pero lahat ng gusto ng Diyos, ayon sa plano ng Diyos, mangyayari. Walang imposible sa Diyos. Kahapon, Biyernes, ang sabi sa atin, ang karunungan ng Diyos ay ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. At sinabi nga rin sa atin na hindi mababago at hindi babaguhin ang salita ng Diyos dahil lamang sa ating mga kapritsyo, dahil lamang sa ating mga kagustuhan. Tayo ang mababago dapat ng ating pakikinig at pagsunod sa salita ng Diyos. At ngayon, sabi nga po, matapos po na ipakilala sa atin si San Juan Bautista bilang gabay sa ikalawang linggo ng Adbiento, ngayon ay muling ina-acknowledge sa atin pong ebanghelyo na si San Juan Bautista, bagamat magkaiba po si Elias at si San Juan Bautista, pero pareho ng pagpapahayag, parehong naghanda, ipinaghahanda ang isang bayan sa pagdating ng Mesiyas. Ito yung ginawa ni Elias, ito rin ang ginawa ni San Juan Bautista. Kaya sabi ng mga alagad o sa ating ebanghelyo, at naunawaan ng mga alagad na si San Juan Bautista ang tinutukoy niya. Na magandang paalala rin na tayo ay naririto sa mundong ito para maging kabahagi ng paghahanda. Pwedeng hindi pa ngayon dumating ang Panginoon, pero hindi ibig sabihin wala tayong gagawin. Kaya nga kung anuman ang ginagawa natin, anuman ang ginagawa nating desisyon, anuman yung mga pangaral, binibitawan mong salita, yan ay magkakaroon ng epekto sa susunod na henerasyon, yung susunod sa atin. Kaya nga po, sabi ko, pag dumating ang Panginoon, handa ba tayo? Pag sinabing handa, isa dyan ay naihanda mo rin ba ang mga tao na iniaatang sa iyo? Mga ipinagkakatiwala sa iyo? O baka tumatanda lang tayo ng wala lang, nagkakaedad lang tayo. Pero yung tanong, may naihahanda ba tayo? Kasi ang buhay natin o ang panahon natin ay hiram lang natin o para sa mas susunod pang henerasyon. Kasikapin natin mga kapatid na sa atin pong patuloy na pagdalo sa misa, nawa yung pakikinig din natin sa salita ng Diyos ay lalong mas lumalim dahil ang salita ng Diyos, ito rin ang gagamitin nating paghahanda para sa mga susunod pa sa atin. Amen. Isinugo ng Diyos sina Elias at San Juan Bautista upang paalalahanan ang mga tao na nararapat nilang baguhin ang kanilang pamumuhay. Idalangin natin sa Diyos Ama na tulungan tayong magkamit ng tunay na pagbabagong buhay.
ang ating pong itutugon. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa at mga obispo ng simbahan naway maging inspirasyon ng mga tao upang patuloy na manalig sa Diyos sa kabila ng mga dinaranas ng mga paghihirap sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagsisikap manampalataya, naway makita at madama ang Diyos na kumikilos sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro, naway maipamana sa mga kabataan ang pananampalataya na ating kinagisnan sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo at magagandang halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makabahagi sa pag-asa at kagalakang hatid ng panahon ng Adbyento. Manalangin tayo sa Panginoon. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang gantimpala sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Emmanuel, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming paghahain ng mga alay sa paggunita namin kay San Juan. Ibagalob mong ang pagdiriwang namin sa pagpapakasakit ng iyong anak ay aming matularan at aming maganap sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyo'y kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan.
sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng tugo ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo kay San Juan ang misteryo ng krus. Ipagkaloob mo ang paghahaing ito na may lakas na dulot upang sa iyong anak kami ay makasunod. At siyang magbunsod sa amin upang pagmalasakitan ang lahat para matubos. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.